ating Panginoon. Isang malakas sa palakpak at sigaw ng Hallelujah! 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 Tayo manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa hapong ito. Patuloy samahan niyo po kami, Lord God, at bawat kapahayagan mo na ihahayag ngayon, Panginoon, Lord God, ikaw ang maluwalhati, maitaas. More of you, less of me, Father, Lord God. At patuloy, Lord God, hallelujah. Bawat salita mo, Panginoon, Lord God, ay magpapatibay at magpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Pwede na po kayong makaupo. Ayan, praise God. Happy first day of October. October 1 ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, uy, October na. Last quarter of this year, baka naman. Sabi mo, sa last quarter, baka naman, mas maaga ka na lagi. Ayan, last quarter ng taong 2023. Ayan, so kung ikaw ay gusto mo pang bumawi, may pagkakataon ka pang para bumawi. Ngayong huling quarter ng taong 2023. Marami tayong bagay na pagpasalamat sa Panginoon. Amen ba? Amen. Ang ating apostle po ay nasa ano po sila? Quezon. Pero parating po yun. Umaga yun eh. Siyempre bubayahe pa eh. Nasa Chaong, Quezon. Ayan. So, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, pinagpala ka ba? Oh, sabi mo, patingin nga ng mukhang pinagpala. Uy, iba dyan, mga pinagpala, oh, ngiti-ngiti, yung may mga nagtrabaho na, ano, kaya pala iba na yung ngiti ni Hana, eh. Ayan. So, ang ating topic po nung nakaraan is about growing in faith. Amen ba? Mahalaga na lumalago, amen, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? God wants us to have faith and to increase our faith. Gusto ng Panginoon na may pananampalataya tayo sa Kanya at nag-i-increase ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen po ba? Lahat ng may pananampalataya sa Panginoon, magsabi ng malakas na Amen! Pero paano? Kasi ito ay hindi isang bagay lang na maaari nating hilingin ng basta-basta o gawin lang sa sarili natin. Dapat ay ang pananampalataya natin, wino-work out natin para lumago. Amen ba? Hindi lang basta-basta yung ikaw lang, kailangan mo si Lord. So, paano tayo lalago sa ating pananampalataya? Sabi sa Romans chapter 12, verse 3. Sabi po dito, because of the privilege, devotion to nung nakarang araw, kung kayo po ay because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith that God has given us. So God has distributed to every person a measure of faith. So gaano ba katatag, gaano ba katibay, o gaano ba kalaki ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Tanungin mo nga yung katabi mo, gaano kalaki? Gaano kalawak? Yung tipong diba, lagi ko ito kinakatawag, na tipong kahit may problema ka, aatin ka. Yung isang bata po dito, tuwan-tuwa siya, proud siya sa sarili niya kasi galing siya ng Cavite. Tapos nagtatanong siya sa akin kung paano papunta dito kasi hahabol lang siya. Tapos nag-commute lang siya papunta dito para makahabol sa... Right? Parang naniniwala tayo nagbago na si Kaylin. Amen? But as a believer, ng punong-puno ng pananampalataya o ng faith sa Panginoon, God doesn't want us to become stagnant. Anong ibig sabihin nun? Ayaw niya ng... yung halaman na bonsai. Huwag kayong tumingin sa akin, hindi ako bonsai. Grabe yung tingin nyo sa akin na ayaw ng Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoon ay bonsai. Yung hindi lumalaki, hindi lumalago. Ano bang criteria ng hindi lumalaki at hindi lumalago? Yung pareho lang.
ang kanyang verse ay the same yesterday, today, and forever. Baka yung unang attend mo dito, dyan ka yung unang umupo at dyan ka pa rin hanggang ngayon. Diba? Lagi sinasabi ito pag sa mga nag-encounter minsan, diba? Sasabihin ko na baka yung upuan kung nagsasalita lang, sasabihin ng upuan, wala na bang ibang pet dyan na pwedeng maamoy dyan? Ikaw at ikaw na lang dyan, sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Diba? Anong klaseng pananampalataya meron ka? Ayaw kasi ng Panginoon ng stagnant. Ano yung stagnant? Yung parang tulog mantika. Diba? Tulog mantika, diba? Every Sunday na lang a-attend. Pag Wednesday, ko-connect na nga lang. Hindi pa magbukas ng camera. Or kapag kumonect man ng Wednesday, pinapakonect na Wednesday, hindi rin ko-connect. Kasi, tutuusin, ang ating spiritual na buhay ay dapat hindi lang isang beses pinapakain. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Uy, aminin. Sino? Ilang beses? Oh. Si Maan, tanongin natin, Maan, ilang beses ka kumain ng isang araw? Nox, 2. Diba? Kasi ako, akala ko 3 beses lang kumakain kasi akala ko, 8 pala. 8 beses kumakain sa isang araw, 3 lang pala. Joke lang. Diba? So, ibig sabihin, kung ang pagkain natin physical, maya-maya kumakain ka, diba? Or pag nagutom ka, bibigyan mo ng solusyon ka agad para ikaw ay hindi malipasan ng gutom. Ganon din sa spiritual mo. Pero mo kung Sunday ka lang kakain pang spiritual mo, paano yung Lunes hanggang Sabado mo? Kaya kapag meron kang problema, naku, ang bilis na nga, lalo na kapag hindi ka yung pala-pray, tapos magpe-pray ka na lang kapag kung kailan may nangyari sa'yo. Kunwari, muntikan ka mabundol. Ay, in Jesus' name, Lord. Hindi. Diba? Amen ba? Hindi sitwasyon mo lang ang magpapatakbo sa'yo. Dapat yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi dito sa ating sabi dito, God doesn't want us to become stagnant. He wants us to grow in Him. So, growing in Him, anong ibig sabihin nun? Means growing faith to faith. Kung gusto nating mag-grow, dapat, ibig sabihin nun? Growing from faith to faith. Sabi sa Romans chapter 1, verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. Sabi dito, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Anong ibig sabihin nito? Getting to know Him better. Diba? Mas kilalanin mo ang Panginoon. Hindi lalago ang iyong pananampalataya sa Panginoon kung hindi mo siya kikilalanin palalo. Parang yan, diba? Pag ikaw ay umibig, kikilalanin mo yan ng maigi. O yung katabi mo, bago mo naging kaibigan yan. Or kung ang katabi mo ay asawa mo, o kasama mo sa church, diba kikilalanin mo muna yan ng maigi? Amen? Sabi ko nga sa mga kabataan ito sabi ko talaga lagi si tita at saka si tita. Si tita nung nakaraan nag-post siya ng nila, nung dalaga at binata pa sila ni tito. Mga ilang years ago na po ba yan? Decades. Diba? Diba pag unang beses pa lang kayo magkakilala, nandun yung kilig Pero ito sinasabi ko talaga sa mga kabataan, kapag ang iyong manliligaw, to sa mga kabataan lang kapag ang iyong manliligaw, 2 weeks pa lang kayong nagkakakilala, lalo na yung di mo kakilala talaga, 2 weeks pa lang kayo nagkakilala o 3 weeks, tas sinabi niya na sa'yo, mahal ka na niya. Naku, utusan mo. Diba? Bakit? Sa loob ng 2 linggo, nalaman niya na kagad na mahal ka na niya. Hindi pa nga niya nalalaman na tamad ka. Na hindi ka naliligo sa loob ng isang araw. Na hindi ka nagtututbrush once a week lang. Tapos sabihin niya, mahal ka na kagad niya sa loob ng 2 linggo o 3 linggo. Diba? So, ibig sabihin, hindi napapahalagahan, diba? So, ibig sabihin? Sabi nga dito, ano ba yan? It means getting to know Him better. Amen? At getting to know Him more and more. Hindi natin makikilala ang Panginoon kung lulubog at lilitaw tayo. Amen ba?
Hindi ka lalago, hindi ka uusad, hindi ka lalago ang pananampalataya sa Panginoon kung pati si Lord pinaprank mo. Lalo na uso yung prank ngayon. Yung prank, yung ghosting, lahat, everything. Ang masakla, pati si Lord pinaprank mo. Sa paanong paraan mong pirinang si Lord? Lord, a-attend ako. Ay, hindi pala. Tapos di ka susulpot. Joke lang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? It means getting to know Him better and getting to know Him more. Higit pa sa isang linggo. Hindi yung pang 1 week lang. Or kaysa noong nakaraang linggo, o no higit pa ngayon, o kaysa kahapon. Amen ba? Araw-araw, the more na nakikilala mo ang Panginoon, diba? Araw-araw mo siyang kinikilala, araw-araw mo siyang hinahanap. Ang tanong, sino ang lagi mong hinahanap? Diba? Meron yung tanong sa kape, yung para saan ka bumabangon? Diba? Kumbaga, sino ang lagi mong hinahanap? Ano ang lagi mong hinahanap? Ang tao ngayon hindi mabubuhay ng walang. Ay, kahit yung nagbabalot diba? Tingnan niyo yung nagbabalot ngayon, high-tech na. Baka tanungin niyo yung magbabalot ngayon, naka-QR code na yun. Pag bumili ka ng balot, di Gcash na rin siya. Alam niyo ba yung sa ibang bansa, yung pag yung mga namamalimos ngayon, pag sasabihin mong wala kang pera, papakitaan ka nila ng QR code, na lang din sila, cashless na lang din sila, electronic na rin, yung namamalimos. Baka yung katabi mo, hindi pa marunong mag-Gcash. Diba? So, dapat, we need to know Him better. So, 4 ways po, 4 na kaparaanan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. 4 ways to grow in your faith. Number 1, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ay, naku, parang di nyo ako narinig. Ulit, basahin nyo ng mas malakas. 1, 2, 3, go. Grow through hearing. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ano po sabi dito sa Romans 10:17? So then faith comes by Saka lang dumadating? By hearing and hearing by the word of God. So if you want to grow in your faith, it starts by hearing. And that means feeding yourself with God's word. The more na naririnig mo ang salita ng Panginoon, the more kan lumalago. Tingnan niyo po, kung ano yung madalas mo napapakinggan, nagiging ganun ka. Halimbawa, kung sa paligid po ninyo, lahat ng nasa paligid nyo ay mga nagmumura. Totoo lang po, kahit yung bata, kahit hindi mo turuang magmura yan, matututong magmura yan eh. Kasi yun yung lagi niyang naririnig, napapakinggan. Amen ba? Diba? Kung ano yung madalas mo ding, tingnan nyo, kung ano yung madalas mong pinanunood, at yun na napapakinggan mo, pansinin mo, pag ikaw nagdrama, yun din ang linyahan mo. Diba? Yun din ang magiging linyahan mo. Yun din ang magiging, pangungusap mo. Amen ba? Kasi kung ano ang pumapasok sa yung tenga, kung ano yung lagi mo naririnig, dun ka nag-grow. Dapat, ang pinakikinggan natin, yun yung word of God. Ang pinapapasok na nilalago tayo sa ating pakikinig. Amen ba? Totoo po yun eh. Tingnan nyo, halimbawa si Thea. Si Thea po, si Thea, diba, grabe kasi pagkausap mo, English na English talaga eh. Pag may kausap siya, talagang English na English eh. Diba? Ang sinisisi ngayon, yung cartoons na Peppa Pig eh. Diba? Tingnan niyo yung bata, napakinggan lang naman nila yun eh. Yung pinanood nila, hindi naman pinanganak sa ibang bansa. Pero dahil sa lagi nila napapakinggan, anong nangyayari? Na-absorb nila, na-adapt nila, dun sila lumalago. Ngayon, the way magsalita, akala mo hindi Pilipino. Diba? Bakit? Kasi yun yung lagi napapakinggan. So, doon natin makikita ang isang tao na may pananampalataya po sa Panginoon, base kung ano ang pinakikinggan niya, yun din nalalabas sa bibig niya. Amen ba? Kung anong pinapasok mo dito sa tenga mo, yun din yung lalabas sa bibig mo. Amen ba? So, sabi doon sa ating binasa ay
Ay, bumabalik. Sabi dito, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So in order to grow in our faith in God, it starts by, ano? Hearing. So feed yourself with God's word. Pakainin mo yung sarili ng kanyang salita. Kapag narinig mo ang salita ng Diyos, binabago ka nito. Amen ba? Sabi nga nung kanta, ano yun? Binabago mo ako araw-araw. Binabago. Ay, wait lang. Napansin ko lang. Walang pumipindot sa likod, oh. Dalawa yung inaanan ni AJ, oh. Hindi niya yun kaya. Yan. So, sabi doon, di ba, the more na binabago tayo ng Panginoon, di ba, dahil sa ating napapakinggang kanyang salita, naapektuhan nito ang iyong pananaw. Tama ba? Every time na nagbabasa ka ng kanyang salita o nakikinig ka sa Word of God, amen, nababago yung pananaw mo. Amen? Yung parang, ito pala dapat ang gawin ko. Ganito pala dapat ang maging buhay ko. Naaapektuhan nito ang iyong pananaw sa mundo. At binabago nito ang paraan ng pag-iisip mo. Kasi bakit? The more na ano yung pinakikinggan mo, nagiging ganun ka. Amen ba? Kung ang pakikinggan mo ay isang taong may sakit, tapos ikaw may sakit din, tapos yung taong may sakit, parang nawawalan ng pag-asa sa buhay, yung parang naghihingalo na, alam mo, mawawalan ka rin ng pag-asa. Diba? Pero tingnan nyo, alam nyo, ito napansin ko yung mga fresh grad dito, yung unti-unti, hindi naman sila sabay-sabay nagkatrabaho Yung isa na una, nagkatrabaho. Parang kabado pa yung iba. Buti pa siya nakapag-apply na siya, meron na siyang trabaho, ganyan-ganyan. Pero nung napangalawa, yung sumunod, iba yung pakiramdam di ba? Parang, sunod-sunod na to. Sana ako na yung sunod. So, nung sumunod, yung pangatlo, mas lalo yung pang-apat. In-interview ngayon, kinabukasan, pinapasok na. Ang sabi ba naman sa akin, hindi man lang ako pinapasok ng Monday na lang. O, diba? Kung kailan pinapapasok, ayaw pumasok. Kumbaga siguro kung sinabihan siya ng diba usually pag sila sabihin, hintay mo na lang, tatawagan na lang kita. Siguro siya sasabihin niya doon sa HR, hintayin niyo na lang po yung tawag ko kung kailan ako papasok. Diba? Kasi nagre-reklamo sa akin, sabi niya sa akin, kaka-interview ko lang bukas, papasok na kagad ako. Sabi ko, diba trabaho hanap mo? Diba? Pero kasi, diba, kapag lumalagaw yung pananampalataya sa Panginoon, naaapektuhan ka. Nababago yung isip mo, nababago yung pananaw mo. So, the more na lagi, tingnan niyo, pansinin niyo. Pag lagi kayong uma-attend sa church, o lagi kayong nakikinig ng kanyang salita, iba yung aura ninyo. Tingnan mo yung katabi mo. Totoo, iba aura mo. Na kahit may problema ka, kahit may sakit ka, kahit wala ka, kahit ano ka, diba? Iba yung, tas lalo na pag lagi-lagi, no, diba, Apple? Ang sarap sa feeling, no? Diba yung pag every Sunday ka nang uma-attend, ang sarap sa pakiramdam. Pero subukan mo naman, yung bigla kang umabsent, tapos nagtuloy-tuloy. Umabsent ka, tapos sumunod, umabsent ka ulit, tapos umabsent ka. Tingnan nyo, aburido yung itsura mo. Tama? Di na nakaranas ng ganon. Aburido yung itsura mo, tapos ang dami mo nang naiisip, nag-overthink ka na, baka ano nang isipin nila, nang wala naman kaming iniisip. Diba parang ang dami na naglaro sa isip mo, na baka tirahin ako sa linggo. Paano kasi pag umattend ako, ganito, o ganyan, o baka, ang dami mo nang pwedeng kasi bakit? Iba na yung napapakinggan mo, wala ka na napapakinggan. Parang same lang yan Tingnan nyo, pag puro negative ang mapakinggan mo, negative din yung, kahit wala namang, ito nga kahit wala kang problema, basta yung nagkwento sa'yo may problema, nabigatan ka na din Sino nakaranas ng ganon? Diba? Yung nagkwento, yung merong nagkwento sa'yo ng problema, tapos pinakinggan mo lang, huwag na tayong dun sa magkwento ng problema. Nanood ka lang. Anong pinanood? Ano bang mga panlabas ngayon? Ano daw? K-drama? Grabe. Nanood ka lang ng abot kamay ng pangarap. Dahil sa napakinggan mo, gigil na gigil ka kay Moira. Sa sobrang gigil mo kay Moira, na gusto mo ng tirisin. Diba?
Diba, inis na inis ka. Bakit? Sabi mo, andun na yung cellphone. Maling cellphone pa ang binigay. At alam ko na kung sino yung mga nanonood dito pag tumawa. Diba? Hindi, ibig sabihin, ang bilis mo maapektuhan. Alam nyo, mas higit pa, pag salita ng Panginoon, mas mabilis ka maapektuhan kung pag yun ang lagi mong napapakinggan. Kaya lalago ka, grow through hearing the word of God. Sabi dito, pag tinanong nyo, so ibig sabihin pala, pag ako ay laging nakikinig, naapektuhan yung pananaw ko sa mundo, na babago ang kaparaanan ng pag-iisip ko, ibig sabihin ba, nabibrainwash ako? Baka ganun na tanong. Ibig sabihin ba, nabibrainwash ako? Yes! Totoo! The more na nakikinig ka ng Word of God, nabibrainwash ka. Ano ibig sabihin nun? If brainwashing means washing your brain with the Word of God, ang tanong, sinong gusto mong mag-wash ng brain mo? Di ba ang pinakamaganda yung mag-brainwash na lang sa'yo yung salita ng Diyos? Kesa yung mag-brainwash sa'yo, naku, huwag ka nang umatin dyan. Sabi niya, yung katabi mo, pag umatin ka dyan, yung katabi mo next Sunday, wala yan. Hanapin, naku, huwag ka nang umatin dyan kasi si ano nga, wala. Nakita mo ba? Wala. Diba? So, pinakatabi, sabi niya, kung ito ay tingin mo, pang-brainwash. Oo. Kasi ang ibig sabihin nito, washing your brain with the Word of God. So, ang salita ng Diyos ay binibrainwash ka para mabago ka, maayos ka, maitama ka, at mailagay ka sa landas na hindi ka mapapahamak. We want to see things the way God sees and we want to think the way He thinks. Gusto mo ba yon? Kung paano mag-isip si Lord, kung paano diba, Lord, sana ganun din ako, Kaya nga dapat matuto tayo, think how God thinks. The good news is merong Bible, amen ba? Through the Word of God, through dun sa Bible, diba, makikita natin yung daan. At doon tayo makakapakinig ng kapahayagan ng Panginoon para mabago yung ating buhay at para lumago ang ating pananampalataya. Amen. So, open your Bible. Sino po may Bible dito may dala ngayong Bible? Taas lang pong kamay. Ay. Sino may Bible sa bahay? Naku, lalago yung bahay nyo. Lalago talaga yung bahay nyo. Sino dito binabasa niya yung Bible niya sa bahay? Naku, lalago talaga yung bahay nyo kasi yung bahay nyo lang, Diba? Hindi ka lalago kung hindi mo binubuklat yung iyong Bible. Amen ba? Amen. Kasi bakit? Kung ang lagi mong binubuklat ay yung pitaka mo, at pag lagi mong binubuklat yung pitaka mo at nakikita mong walang laman, tapos bubuklatin mo ulit, walang laman. Buklat mo ulit, walang laman. Ano mangyari sa'yo? Wala din. Pero, kung bubuklatin mo ang Bible, na pag binuklat mo, may laman. Binuklat mo ulit, may laman. At pag binuklat mo ulit, merong laman. Anong magkakaroon sa'yo? Magkakaroon ka. Kasi kung ang focus mo lagi dun sa wala din talaga. Amen ba? Kaya the good news is, we have the weapon. Ano yung weapon natin? Bible. So, a great way to start your growth is open your Bible. Alam nyo, sa Sunday school, nung bata ako, ito po ang aming kanta. Read your Bible, pray every day, pray every day. Pray. Sabi mo niya sa katabi mo, kantahan mo siya. 1, 2, 3, go! Read your Bible, pray every day, pray every day. Pray every day. Oh, diba? Read your Bible. Amen po ba? So, lalago ka, mag-grow ka through hearing the Word of God. Amen. Yung mga handa at willing na makinig, magsabi ng Amen. 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 Number 2, grow through believing. Grow
through believing. It's one thing to hear the word of God. Amen? But it's another thing to believe it. Yung hindi mo lang pinakinggan. Kasi may iban pinakikinggan pero hindi naniniwala. Pero dapat ikaw, once na pinakinggan mo, paniwalaan mo kung ano yung pinakinggan mo. Amen. Sa chismis nga, di ba? Narinig mo lang. Ang bilis mong paniwalaan. Ang bilis ngayon, di ba? Uy, alam. Ha? Anong chismis na ang alam nyo ngayon? Di ba, sa chismis lang, ang bilis eh. Ang bilis kumalat. Tapos ang bilis mong fake news. Di ba? So, grow through believing the word of God. You may have heard for years that Jesus is Lord. Or simula nung bata ka pa lang, napapakinggan mo na, or sinasama ka na sa church, di ba? Naturuan ka na o naintindihan mo na, but something happened. Yung naranasan mo na ikaw mismo, yung napakinggan mo, pinaniwalaan mo, iba ang pakiramdam. Amen ba? Yung ikaw yung nakaranas talaga na, yung napakinggan mo, hindi lang dahil sa tinuruan ka o parang pinilit ka o ano. Hindi, yung ikaw yung napakinggan mo, pinaniwalaan mo, tapos talagang may nangyari sa'yo at naranasan mo. Amen ba? Everything's changed. Amen ba? Kaya ka nga nadala dito sa church, eh. Diba yung parang may napakinggan ka na pinaniwalaan mo na nangyari sa buhay mo. Na pinangawakan mo, nangyari sa buhay mo na lahat ng bagay na bago. Buhay mo na bago. Amen ba? Paligid mo na bago. Amen? Sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, NLT po to. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Deklara mo daw yun. Jesus is Lord and believe in your heart. Maniwala ka buong puso mo. Amen ba? Pag napakinggan mo ang bawat salita ng Panginoon na napapakinggan mo tuwing linggo, tuwing life group, tuwing gawain, at every day sa devotion mo, dapat ito ay paniwalaan mo ng buong puso. Amen ba? For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Diba? You became a believer from hearing and believing. Hindi nagtatapos dun sa nakinig ka lang. Dapat yung napapakinggan mo ay pinaniniwalaan mo. Amen ba? So pag ikaw ay nagbasa ng kanyang salita, don't hesitate to believe on it. Huwag kang magduda. Ang wag na wag mong pagdududahan ay yung kanyang salita. Madaling sabihin na sabi mo, hindi naman ako nagdududa eh. Pero ibig sabihin, yung bang hindi ka naniniwala, yung bang mangyayari yun at mangyayari yun, naiinip ka na kagad, kawalan ng pananampalataya yun. Kaya kung sinasabi ito ng Diyos, diba, hindi maalaga kung ano ang nararamdaman mo tungkol dito. Kung sinabi sa kanyang salita, pagagalingin ka niya, hindi mahalaga dun kung ano yung nararamdaman mo. Pag sinabi niya, sinabi niya. Amen ba? Kung sinabi ito ng Diyos, hindi mahalaga kung ano ang iyong naririnig. Nakasalungat doon. Halimbawa, ganito minsan diba sa pagpumunta tayo sa doktor, diba pag medyo critical na yung condition natin, critical na nung pasyente o sino man, ano yung nakakaiyak na sinasabi ng doktor? Ipagpasa Diyos mo na. Diba? Pag ang tao, pag sinabihan ng ipagpasa Diyos nyo na, ano ang reaksyon? Malungkot. Parang lalong nawalan ng pag-asa. Pero ba dapat pag sinabi ng doktor na ipagpasa Diyos mo na, ibig sabihin good news na yun, na pwede mo sabihin sa doktor, praise God, doktor, kagaling na. Amen ba? Kaya kapag yung kunwari, sumweldo ka, kinabukasan ka agad, wala na. Sabihin sa'yo ng boss mo, pagpasa Diyos mo na yan, sabihin mo, praise God, bibigyan ako ng bonus ng boss ko. Diba? Meron ako nabasa dun sa Facebook, meron daw isang empleyado na sinabi daw niya sa boss niya. Sabi niya na, boss, alam niyo po ba na merong 3 kumpanya ang naghahabol sa akin? Taray! Sana all. Sabi naman daw ng boss, talaga may 3 kumpanya naghahabol sa'yo? Anong kumpanya to? Alam niyo kung ano? Meralco, Maynilad, at Home Credit.
Tatlong kumpanya. Kayo ba may tatlong kumpanya din bang naghahabol sa inyo? Si Meralco, si Maynilad, at saka si Home Credit. Tingnan mo yung katabi mo. May naghahabol din ba sa'yo? Diba? Sabi dito, kaya nga, kung sinabi ito ng Diyos, pag sinabi niya, matuto mong paniwalaan. Hindi mahalaga kung ano yung nararamdaman mo. So don't let your situation control your emotion. Hindi porket ganito ang sitwasyon, mababago na kagad yung emosyon mo. Don't let your situation control your emotion. Kung sinabi ito ng Diyos, hindi mahalaga kung ano ang iyong naririnig, kahit salungat pa yan. Amen ba? Salungat, ibig sabihin, kumbaga parang kontra. Diba? Parang sabi, pagpapalain tayo ng Panginoon, pagkita mo saka naman, naubos ang gas. Yan daw gasol na yun, ang galing. Sino nakaranas na, di ba? Yung gasol ang galing, no? Kung kailan walang-wala ka, saka rin siya nauubos. Alam na alam niya eh, di ba? So God's word surpass everything. You may be struggling in your physical health. May sakit ka man, may karamdaman ka man, you may struggling with your finances. Si Judith at saka si Juna. You may struggling pwede sa relationship. Hindi okay ang relasyon nyo ng magulang mo, o hindi okay ang relasyon ng kapatid mo, o ng kaibigan mo, o ng kinaiibig-ibig mo. Diba? Or you may be struggling with mental health. Naku, ang dami nito. Yung sa mental health, yung parang, ang bilis ma-depress, anxiety attack, diba? You may be struggling with those things, pero lagi mong tatandaan, ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? Sabi nyo, ano? Exodus 15:26, sabi doon, He said, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His command and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. Naniniwala ka ba doon? Sabi ng Panginoon doon, I am the Lord who heals you. Naniniwala ka ba doon? Amen. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may pinagdadaanan, physical sickness man yan, finances man yan, relationship problem man yan, mental health problem man yan. Sabi ng Panginoon, I am the Lord who heals you. Hindi lang sakit at karamdaman ang kayang pagalingin ng Panginoon, even kahit yung bulsa mo, kaya niyang pagalingin. Amen, Amen ba? Amen. Even yung sa tingin mo, yung imposible o matagal ng problema na never na masosolve, abangan mo. Ihanda mo ang sarili mo dahil pag dumating na yon na ibinigay sa'yo ng Panginoon, solve na yon, baka magulat ka na lang. Katulad na lang nung nagulat si Mika na nandito si Danica. Diba? Ano pa sabi ng Panginoon? 1 Peter chapter 2 verse 24. He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. Sabi doon, by His wounds, basahin niyo po ng malakas. 1, 2, 3, go. By Amen ba? Kayang-kaya kang pagalingin. May mga nakakonect ngayon sa online. Kung ikaw ay may sakit at karamdaman, you are healed. Amen? So, dapat ang kailangan mo, paniwalaan mo. Hindi lang yung pinakinggan mo. Anong dapat gagawin mo? Paniwalaan mo. Matthew chapter 12 verse 15. Sabi dito, but Jesus knew what they were planning. So He left that area and many people followed Him. He healed all the sick among them. So if God's word says it, it's time to believe it. Amen? Kung sinabi niya yan sa kanyang salita, it's time to believe it. Maniwala ka. Sabi mo sa katabi mo nang may panggigigil, maniwala ka. Amen ba? So kung tingin mo, imposible. Diba sabi nga doon sa kanta, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Na kahit sa tingin mo, sa sitwasyon mo, ha?
Kaya ba akong pagpalain ng Panginoon? Diba? Sa sitwasyon kong ito, parang hindi naaangat, parang hindi. Maniwala ka. Amen? Next. Number 3. Ano yung una? Grow through? Number 2. Number 3. Grow through taking. Ay, yan. Yan. Grow through taking. Pwede mong sabihin na, oo, napakinggan ko, naniniwala ako, pero may sakit pa rin ako Pero wala pa rin akong pera ngayon Pero mahirap pa rin yung sitwasyon ko Hindi kaya, pero nasasaktan pa rin ako pero, iniwan niya pa rin ako Pero hindi pa rin kami okay hanggang ngayon Or pwedeng, pero may topak pa rin ako Di ba yung katabi mo, may topak ka ba? Alam mo, pag may topak ka, ganito lang po ang pag-check kung may topak ka o wala ng topak. Sabi niyo paano? Pag nagpa-check up ka, patingin mo, sabi mo, anong papacheck mo? Papacheck ko po kung may topak ako. Paano ma-check kung may topak ka pa o hindi? Pa-check mo kung dugo pa ang dumadaloy sa'yo o baka toyo na. Hindi, so lang. I-check mo yan. Kapag tinotopak yung katabi mo, sabi mo sa kanya, uy, baka hindi na dugo ang dumadaloy sa'yo. Toyo na. Kapag narinig mo ang salita ng Panginoon at nagpasya kang paniniwalaan mo ito, kailangan mong magdesisyon na tanggapin mo to. Unang step, pinakinggan mo. Lalago ka dun sa napakinggan mo. Pangalawa, lalago ka na yung pinakinggan mo, pinaniwalaan mo. Kasi ang hirap nung uma-attend ka dito tuwing Sunday na yung pinakikinggan mo, hindi mo pinaniniwalaan. So una, pinakinggan mo, pinaniwalaan mo, sumunod ay tanggapin mo. Kasi may pinaniwalaan mo pero hindi mo tinanggap. Naman, naniniwala naman ako, nagpapagaling ang Panginoon. Baka sa kanila lang, hindi sa akin. Naniniwala naman ako na pag gusto ng Lord na na pagyayamanin niya tayo, baka sila lang, hindi ako. Diba? Hindi. Dapat yung pinaniwalaan mo, matuto mong tanggapin. Sabi mo, I take it. Amen. Kailangan mo magdesisyon na tanggapin ito. Hawakan ang katotohanan at huwag mong bibitawan. Kung alam mo ang pangako ng Panginoon, ito ay napakinggan mo, pinaniwalaan mo, tanggapin mo, at huwag mong bibitawan. Kahit anumang sitwasyon ng pinagdadaanan mo, negative man ito, pero buhay ang kanyang salita, paniwalaan mo at tanggapin mo. Amen. Taking it means putting God's word before your eyes and keeping it before your eyes. Yan ang ibig sabihin. Taking it means putting God's word before your eyes. Kasi minsan, ang nangyayari, diba, to see is to believe. Saka ka lang maniniwala kapag nakita na ng iyong mata. Sabi dito, putting God's word before your eyes. Hindi yung saka ka maniniwala o saka mo tatanggapin ng kanyang salita kapag nakita mo na hindi. Kaya nga ang pananampalataya ay ito ay yung mga bagay na hindi mo nakikita. Sabi doon, putting God's word before your eyes and keeping it before your eyes. So every day, speak the truth. Yung pinaniniwalaan mo, yun ang lagi lalabas sa bibig mo. Amen ba? So when you want to receive your healing, diba? Panghawakan mo yung salita ng Panginoon. Gagaling ka. Sa pamamagitan kung alam mong meron ka nararamdaman, wag mo yun ang maging bukang bibig mo. Parang kunwari, may nakakita sa'yo, uy, may sakit ka. Hindi, wala akong sakit. Magaling na ako. Pinagaling na ako. Hindi yung pag may uy, may sakit ka? Oo, may sakit ako. Awawa, bebe. Ang masaklap yung wala kang sakit, pero tinanong ko ng, uy, may sakit ka? Yung pala mukha kang may sakit. Diba? Speak the truth. When you want to receive your healing,
Speak the truth. Speak them every day. So, once you take the God's word, yung iba, minsan tingnan mo, parang akala mo, maaaring nakikipaglaro sa'yo yung mundo. Kasi minsan, kapag tinanggap mo na, at hindi mo binitawan yung katotohanan, 'di ba? Saka naman dadating yung mga pang-asar mo sa buhay. Lagi niyong tatandaan, lagi ito sinasabi sa life group sa isang palabas, ito ang nagpapaganda ng palabas. Sabihin niyo may bida at may kontra. Pero at the end ng movie o ng kahit anong palabas, sino ang panalo? Ang bida. Oh, 'di ba? Kaya ikaw, 'di ba, panghawakan mo ang salita ng Panginoon. Amen. Sabi dito, read it, believe it, and take it. Amen ba? Huwag mo bitawan anumang dumating sa buhay mo. Anumang problema, anumang sitwasyon, anumang nakakalungkot. Diba? Bumahalang. Nga po, sina Brother Ronald, naiya po kami sa kanila. Ang aga-aga nila dito. Sabihin nyo bakit? Kasi ang lakas daw ng ulan sa Manila. Kala nila, baka umuulan din dito. Sa Taguig yata, umulan po kanina sa Taguig. Umulan, no? Sa Parañaque, hindi kaya mainit So, sila, dahil sa umulan, ang thinking nila, pag umulan pa ng malakas, mas mahihirapan na silang sumakay at makaalis at malilate pa sila. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Diba? Sabi mo, sana all. Sabi niyo, bakit? Doon sa lugar ng katabi mo, hindi naman umulan. Diba? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nakinig, ikaw ay naniwala, tanggapin mo to, huwag mong bibitawan, at anong sunod? Sabi nyo, Last, grow through acting. Grow through acting. So, ang iyong napakinggan, dapat? Dapat iyon ay paniwalaan. At kapag ikaw ay naniwala, dapat ito iyong panghawakan, tanggapin. At pag ito'y tinanggap mo, anong dapat mong gagawin? Ito ay action. Aktuhan mo. Sabi sa Santiago chapter 2, verse 17 to 24. Sabi dito, Tagalog naman po tayo. Sabi dito, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Ulitin ko po. Sabi dito, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Sa English ito, faith without action is dead. Aanin mo na ikaw ay may pananampalataya na hindi naman nakikita sa iyo, hindi nakikita sa gawa. Kaya sabi dito, ito ang isa sa, paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may iisang Diyos? Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu ay naniniwala rin at nanginginig pa sa takot. Ano ibig sabihin nun? Even daw nga yung masamang espiritu naniniwala din Imagine niyo yon. Kaparehas niyo lang yun, naniniwala. Ang problema, parehas din lang kayong walang ginagawa. Kaya nga sabi dito naniniwala ka na may isang Diyos, mabuti yan. Pero kahit ang masamang espiritu ay naniniwala rin at nanginginig pa sa takot, ikaw na walang pang-unawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Verse 21, sabi dito, hindi ba't itinuring na matuwid ng Diyos ang ninuno natin si Abraham? Dahil sa mabuti niyang gawa nang inhandog niya sa altar ang kanyang anak na si Isaac, makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Bakit? Diba? Nung Abraham, nung sumunod sila, ihahandog niya ang kanyang anak, sinunod niya nang walang pag-aalinlangan, hindi siya nagtanong, hindi siya to cease to believe. Ginawa niya kung anong utos. Amen? Na-test ang kanyang faith. Amen ba? Doon siya lumago. Amen ba?
Sabi dito, natupad ang sinasabi ng kasulatan. Ay, saan na ba yan? Makikita mo na ang pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa, na ipakita na tunay na ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito nyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuting nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Anong ibig ko pong sabihin? Hindi sapat na sasabihin mo lang na nananampalataya naman ako sa Panginoon eh. Kahit nandyan lang ako sa online. Nananampalataya naman, parang diba ang dami nagsasabi, naniniwala naman ako na may Diyos eh. Eh ang sabi nga dun, kahit nga daw masamang espiritu, naniniwala na may Diyos eh. Nanginginig pa nga daw sa takot. Diba? Pero dapat ang iyong pananampalataya ay may kasamang action. May kasamang gawa. May kasamang effort. May kasamang pagbibigay ng oras. Amen ba? It's one thing to read and believe and take hold of something. Pero it's another thing na yung inaktuhan mo, yung pinaniniwalaan mo ay inaksyonan mo. Amen ba? Amen ba? When you know that you know God has healed you because that's the loving God He is, it's time to act like it. Ibig sabihin ko, alam mo pinagaling ka ng Panginoon, kumilos ka ng parang magaling ka. Hindi ko sinabi mag-pretend ka. Hindi naman kagad, balik lakas ka kagad eh. Pero paglabanan mo. Amen ba? Kapag alam mo ang pinagaling ka ng Diyos, panahon para kumilos. Sabi mo sa katabi mo, kilos. Sa pamamagitan ng example, gumising ka ng maaga, magpasalamat ka sa Panginoon. Diba? Although, na kahit pag nagpasalamat ka, pag pinakiramdaman mo yung sarili mo, parang medyo meron pa rin, diba? Pero it's another thing na nagising ka. Nagising ka, malakas ka, buhay ka. At everyday, kaya kanyang bigyan ng lakas. Amen ba? Amen. Kaya, maaari kang nakakaramdam ng sakit, maaring ang pakiramdam mo ay hindi pa rin okay. Ngunit huwag mong hayaan na pigilan ka ng Diyos. Ay, pigilan ka ng iyong damdamin na kumilos ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan na mapigilan ka ng sitwasyon. Kasi minsan ang madalas na pumipigil sa iyo yung sitwasyon eh. Para ikaw ay lumago. Minsan ang pumipigil sa iyo kaya ka sa pag-attend mo yung sitwasyon mo sa buhay mo. Huwag mong pakiramdaman yung sitwasyon. Pakiramdaman mo kung ano yung nais ng Diyos. Amen ba? Kung may nagsasabi sa iyo na mukha kang may sakit, di ba sinabi ko na nga dito kanina, sabihin mo na sa kanya, hindi, pinagaling na ako ni Lord. Di ba? Di mo yung katabi mo, mukhang ano ba yan? Di mo yung katabi mo? Mukhang ano? Yung sa TikTok, uso yun ngayon eh. Di ba? Di ba? Kung titingnan mo, di ba? Ito, sino nasubukan nito? Kung kailan ka wala, saka may nangutang sa'yo. O, diba? Kaya nga sabi nga ng apostle natin, kapag may nangutang sa'yo, kung kailan ka wala, magpasalamat ka. Sabi niyo bakit? Dahil ang tingin sa'yo nung nangutang sa'yo, mukha kang meron. Imagine mo, kung kailan ka wala, saka may mangungutang sa'yo, diba? Parang, or kung minsan naman, yung hinihiram niya, wala kang ganung, ito, yung bang sobrang tingin niya sa'yo, uy, pautang naman ako ng 1,000,000, no? Hindi, imaginein mo. Ang tingin niya sa'yo, isa kang milyonaryo. O, diba? O, kunwari, kaya nga daw sabi ni Apostol, pag daw may nagtanong sa'yo na, uy, pwede ba akong mangutang? Huwag mo kagad sungitan. Kasi ikaw sinusungitan mo kagad, dami-dami ko ng bayarin. Huwag mo sungitan. Tanungin mo muna, magkano ba? Eh di yung mangungutang sa'yo, tuwan-tuwa. Kasi tinanong ko magkano. Sabi niya, pautang naman ako ng 50,000 dyan. Kaya mo lang naman tinanong, bakit? Sabihin niyo, bakit? Para malaman mo kung anong mukhang value ka sa kanya. Dapat
Tapos masabi niya, uy, pautang ko 50,000. Tapos masabi mo, uy, salamat ah. Bakit? Tingin mo sa akin, mukha ako may 50,000. 5,000 nga, wala ako. 50,000 pa. Pero diba, at least, pinasaya mo yung sarili mo. Hindi ka naapektuhan. Diba? Amen ba? Kaya kapag may sa'yo, may sitwasyon sa buhay mo, wag kang magpa-apekto kagad. Amen? As you act upon His Word, you're allowing it to grow in you, settle in you, and become active and strong in your life. The more na ina-actionan mo yan, the more na gumagawa ka, hindi lang yung paggawa ng mabuti, gumagawa ka dun sa kagustuhan ng Panginoon, yung nais ng Panginoon. Sabi dito, you're allowing it to grow in you. Lalago yan pananampalataya mo. Magiging active ka. Lalakas ka. Kaya the more na ikaw ay gumagawa, kumikilos, gumagalaw, lalo kang titibay, lalakas, at magiging active ka. Amen ba? Amen. Kasi ang mga may karamdaman, yun yung mga inactive. Amen ba? Totoo naman eh. Pag ikaw may nararamdaman ka, paralyzed. Hindi lang sakit at karamdaman. Pag ikaw ay may sakit, totoo. Diba? Napaparalyze ka, hindi ka makakilos kasi may masakit sa'yo. Whether masakit ulo mo, masakit yung kuko mo, joke lang. Diba? Pero pag ikaw may nararamdaman din, halimbawa, nasaktan ka, may hindi ka naging kasundo, diba, apektado ka rin. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, puro ka isip ng isip, diba? Nagiging inactive ka, naapektuhan, ang daming maaapektuhan. Pero pag active ka sa salita ng Panginoon, active din sa pakikinig pala, sa pakikinig at pinaniwalaan mo at active ka na, gumagalaw ka, lalakas ka. Sabihin mo sa katabi mo, lalakas ka. Amen? So, yung apat na yan ay apat na ways para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ano yun? Grow through hearing. So, dapat lumago tayo sa ating pakikinig ng Word of God. Ayusin natin kung ano yung pinakikinggan din natin. Amen ba? Pangalawa, pag napakinggan mo ay paniwalaan mo kung ano yung napakinggan mo. At pag pinaniwalaan mo ang kanyang salita, anong susunod na gagawin mo? Tatanggapin mo. Tanggapin mo yung iyong pinaniwalaan na yun ay mangyayari sa'yo. Sasabihin mo, I receive it, I take it. Pag sinabi sa'yo, ikaw ay pagagalingin. Pag ikaw ay sinabi, ikaw ay pagyayamanin. Amen ba? Kaya hearing, believing, taking, and ano sunod doon? Acting. Gawin mo. Dapat merong action. Growing in faith requires both time and effort. Hindi ka pwedeng lumago nang wala kang binibigay na time at wala kang binibigay na effort. God expects us to have faith and to grow in faith. So if we really believe, kung ikaw ay totoong naniniwala sa Kanya and live according to that faith, then God will be pleased. Matutuwa siya. Amen ba? And we're going to be blessed. Pagpapalain ka niya. Alam niyo ba, pag si Lord natuwa, pagpapalain ka niya? Amen. Pero pag ikaw ay walang pananampalataya sa Kanya at hindi ka lumalago sa Kanya, at if you fail to live by faith, yun ay hindi siya nalulugod. Hindi siya natutuwa. So when you listen to the Word, believe what He says. Paniwalaan mo kung ano yung sinabi niya. Take Him at His Word. Act on it. You'll find yourself growing in your faith like never before. Mapapansin mo, diba? Hindi ka nakatulad noon dati. Mapapansin mo, hindi ka basta-basta maapektuhan ng anumang problema. Pero hindi ko sinabi na kapag ikaw ay lumalagong pananampalataya mo, wala ka ng problema pagdadaanan. Meron. Kasi kung ang problema nga nagle-level up eh. So dapat ang pananampalataya mo sa Panginoon nagle-level up din. Amen. Sabi mo sa katabi mo, level up your faith. Diba? Then God's Word will be working in your life in a way like nothing else. It will be working in a life full of faith. Sino dito ang gusto lumago ang kanyang pananampalataya? Amen. Sino dito gusto na ang kanyang pananampalataya ay mas lalo pang mag-increase? Amen, Amen ba?
Kaya dapat ayusin mo ang iyong pinakikinggan, paniwalaan mo ang iyong pinakikinggan, tanggapin mo ito at aksyonan mo to. Amen ba? Tumayo ang lahat ng may pananampalataya sa Panginoon at sumigaw ng malakas ng Hallelujah! 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 Yan. Maaring bago ka pumunta dito sa church na to or bago ka nitong araw na to, meron kang mga pinagdaanan. Lahat kayo may mga pinagdaanan sa buhay. Diba? Iba't iba, diba? Sitwasyon, or kahapon lang, or kanina, or nung mga nakaraang araw, o nung nakaraang linggo, may pinagdaanan ka. Diba? Pero sabi ng Panginoon, paniwalaan mo ang kanyang salita. Kayang-kaya kanyang pagalingin, kayang-kaya niyang isolve ang iyong problema. Panghawakan mo lang ang kanyang salita. Come on, palaguin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Alam mo, merong plano si Lord sa buhay mo. Higit pa dun sa iniisip mo. Yang iniisip mo, mas kaya pang doblehin ng Panginoon yan. Marami kang alalahanin sa buhay mo, kayang isolve ng Panginoon yan. Ang kailangan mo lang gawin ay feed yourself with the Word of God. And once na finid mo ang sarili mo ng kanyang salita, paniwalaan mo ito, Lord, naniniwala ako na anumang pagsubok na pagdaraanan ko, tinatanggap ko ang katagumpayan sa buhay ko. At aaksyonan mo to sa pamamagitan sambahin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong katotohanan. Nasasabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong lumago. Gusto ko pong lumalim ang aking pananampalataya sa iyo. Ayoko pong natili sa ganitong sitwasyon. Gusto ko pong mag-level up. Gusto kong mag-grow. Amen. Hallelujah. Come on, pray to God. Sabi mo sa Panginoon, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kitang maramdaman. Gusto ko ang iyong presensya ang manahan sa aking buhay. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba. Iisang Diyos, hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilo. Minsan pa sabihin mo sa Panginoon, narito kami, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilom. Minsan pa, pag inawit mong kantang to, awitin mo to ng buong puso sa Panginoon. Na sinasabi mo, Lord, narito ako. Nagpapakumbaba sa'yo. Ang aking pananampalataya, ay, hallelujah, gusto kong, hallelujah, lumago ito, mag-increase, na sa'yo lang ako magtitiwala. Hindi ako sa tao aasa, bagkus sa'yo lang ako magtitiwala, na maraming mga bagay na hindi ko kaya, pero ikaw, Lord, naniniwala kami, kaya mo tong gawin. Amen? Kaya once you sing this song, sing it wholeheartedly, ng buong puso. Come on, act on it. Iangat mo ang level ng iyong pagsamba sa Panginoon na nagpapakita na naniniwala ka sa kanyang salita at pinaniniwala mo, tinatanggap mo ito. At narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hirap
dakila, Panginoon. Tunay kang tapat, Panginoon, O God. Lord, we pray, Panginoon, O God, lahat ng nakakaranas ng sakit at karamdaman, Panginoon, O God. Ano man ito, Panginoon, O God, naniniwala kami, Panginoon, at pinanghahawakan namin ang iyong salita, ang kompletong kagalingan. Hallelujah, Lord God. We speak healing, Lord God. We speak life, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, kaya mong pagalingin, Panginoon, O God. Iangat mo, Panginoon, itaas mo, Lord God. Hallelujah, ang antas ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord God. At Lord, even, Lord God, hallelujah, makakaranas din, Lord, ang bawat isa, Lord God, sa kahirapan, sa kakulangan, Panginoon, O God. Lord, kaya mo i-multiply, Lord God, hallelujah, ang mga hawak namin, Panginoon, O God. Bless the work of our hands, Father, Lord God. Lord, lahat na may mga trabaho ay pagpapalain mo, Panginoon, O God. Lahat na may mga negosyo ay pagpapalain mo, Panginoon, Lord God. Even ang mga estudyante ay kaya mong pagpalain, Panginoon, Lord God. Hallelujah. At Lord, yung mga nasirang relasyon ay kaya mo, Lord, ayusin, Panginoon, O God. Kaya mo itong pagbuklodin, Lord God. Lord, lagyan ng pagmamahal, ng kapayapaan, O God. Hallelujah. Sa'yo namin inaalay ang aming buhay. Lord, ang aming napakikinggan ay amin itong paniniwalaan, O God. Amin itong tatanggapin, Lord God. At amin itong gagawin sa aming buhay. Salamat po sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.